naiwan niyang naka-unlock yung phone niya. At nakita ko na may sinesend yung babae na video ng mga private parts niya. At sa galit ko, kinalat ko yung video sa pamilya niya. At nag-notes ako nakabit siya. Sobrang stress yung inabot ko nun pero kailangan kong lumaban para sa bills at sa mga anak ko. Kasal kami ng asawa ko at sa ngayon ay meron kaming 3 anak. May magandang trabaho sa corporate at masaya kami ng asawa ko. Matagal kaming nagsama bago nabiyayaan ng mga anak. Nagsimula yung issues nang may nakita akong nag-like sa shared post niya. Then pag-check ko nawala. Nakita ko na nakarestrict yung babae. In short, dun na nagsimula yung hinala ko na way back 2023 pa lang yun. Palagi kasi namin yung pinagtatalunan pero wala akong ebidensya. Na puro lang ako hinala. At yung babae ay isang katulong sa pinagtatrabahuhan niya na condominium. Hanggang sa dumating ang 2025 New Year, dun na gumuho yung mundo ko. Hindi na siya natutulog sa kwarto namin na kesyo malamig na magde-Netflix daw siya. Nawalan din pala siya ng trabaho na hindi ko alam yung dahilan kaya nag-sideline siya sa delivery. At hatid sundo ako sa office. Nakatulog siya sa kalasingan at hindi pa niya nalock yung phone niya. At dun ko siya nahuli. Na sila pala talaga ng babaeng pinagseselosan ko. Take note na alam ng babaeng yun na may asawa at mga anak na rin yung asawa ko at kinausap ko na rin yung babae. Nang sabi niya sa akin ay hindi daw niya sinadya, tao lang daw siya. At pinaalam ko rin sa pamilya niya na kabit siya. Pero ayaw nilang maniwala kasi nga wala daw akong ebidensya. At dahil makadadi yung mga anak ko, kaya binigyan ko ng chance yung asawa ko. Na kahit hindi ko naman ramdam na nagsisisi siya. Hanggang sa nalasing siya at naiwan niyang naka-unlock yung phone niya. Month of February yon at dun ko nalaman na sila pa rin pala. At ang malala, may mga sinesend yung babae na video ng mga private parts niya. Hindi ako nagwala ng mga time na yon. At pag open ko ng account niya, ay dun ko nakita na nag-uusap sila. In-SS kong lahat ang convo. Sinave ko lahat ng video. At sa galit ko, sinend ko sa pamilya ng babae yung video niya. At nag-notes ako nakabit siya. Grabe yung gulo namin at ang malalay na buntis ako na wala sa plano. Sobrang stress ko nun pero kailangan kong lumaban para sa bills at sa mga anak ko. Mabuti na lang na suportado ako ng biyanan ko at mga kapatid ng asawa ko. Hanggang sa lumipas ang buwan ay nanganak na ako. Doon ko na ulit naramdaman yung dati kong asawa. Maalaga, hindi nagsiselfone kapag kasama yung mga anak niya. Pero di nawawala yung hinala ko. 5 days pa lang yung nakakalipas ay nakita ko ulit yung phone ng asawa ko. Naiwan na naman yung naka-unlock at ayoko sana yung buksan. Pero wala binuksan ko pa rin. At doon ko nabasa na hindi pa rin pala sila natigil. Ang sakit-sakit na mabasa na nagsasabi yung asawa ko na mahal niya yung babae. Pero inaaway niya rin kasi makatit malandi. Nang oras na yun ay hindi na ako umiyak at ginising ko siya at binalik ko yung phone niya. At ang sabi ko sa kanya, kung san ka masaya dun ka na. Okay lang kami ng mga anak mo, kaya ko silang buhayin. At blanko na yung mukha ko ng mga time na yun. After nun ay nagbook ako ng ticket pa uwi ng probinsya at nag-resign ako sa trabaho. At iniwan ko siya sa Manila. Nakikipaghiwalay na rin ako pero ayaw na. Naging matigas ako at ang sabi niya hiniwalay na rin daw niya yung babae. Pero ako na walang pakialam basta may peace of mind ako. Letter sender, Sheila. Ramdam ko na eme-eme mo lang yan. Nagpapakatatag kineme o tapos papaloko ulit. Hanggang kailan mo ipagpapalit ang respeto mo sa paulit-ulit na sakit? Maniwala pa ako kung pinakulong mo Pinag-obliga mo ng sustento. Ano yan, sinuswerte, ginawa mong binata instant? Dun sa ginawa mo sa kabit, mapapadeserve ka naman talaga. Walang delikadesa, literal na pepe ang panlaban. Tapos sasabihin mo na ang sakit-sakit. Sadyang masakit na binabalik-balikan yung nag-iisang kabit. Magkaroon ka ng self-respect, magtira ka para sa sarili mo. Kasi hindi mo mababago yung isang tao kung hindi ikaw ang gusto niyang makasama hanggang dulo. Tapos ikaw ganyan lang? Ako na walang pakialam basta may peace of mind ako. Sinira nila yung peace of mind mo. So ipakita mo na wala sa impyerno ang demonyo.